Mapagpalang gabi po, ngayon sa lugar na ito at magandang umaga naman sa ating pong mga kapatid diyan sa Batangas. Nawa ang grasya at pagpapala ng Panginoon ay ating nararanasan sa araw-araw. At sa oras na ito ay medyo malamig sa lugar ko at nawa ang biyaya at grasya ng Panginoon ay ating nararanasan diyan sa ating lugar sa Batangas. Tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umagang ito. Tayo babasa ng kanyang mga salita. Sabi sa Exodus chapter 33, verse 22 to 17, sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito, ngunit hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Ngayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ngayon kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. Kaya sinabi, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. Sapagkat kung paano ngayon malalaman na ako'y nakatakbo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba? Ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan, sa balat ng lupa. At ang sabi sa English, Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, by my name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your way so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone, mga kapatid, know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked me because I am pleased with you. And I know you by my name. Titulo po natin mensahe, if your presence does not go with us, sa Exodus chapter 33 verse 12, 70 tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa dakila sa lahat, salamat Panginoon sa iyo pong paggabay. Sa bawat isa sa amin, ang dalangin Ama, nawa patuloy ang iyong grasya ay aming maranasan. Patuloy nga ikaw gumawa sa aming mga buhay at ngayong umagang ito, ikaw Panginoon ang magturo at gumabay sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan natin Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon na patuloy na gumagabay sa akin at gaya ng binasa natin patungkol doon sa sinabi ni Moses na kung hindi siya at ang bayan ng Israel sasamahan ng Panginoon ay hindi na sila tutuloy pa. Ganon ka-importante yung kanyang pagtingin na kung paano nga sabi niya, paano pa siya maiiba ang bayang Israel sa ibang bayan kung ang Panginoon ay hindi nila kasama maging sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung tayo ay hindi gumagawa na kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga balakin, ito maaaring magtagumpay simula pero hindi magtatagal. Yung tagumpay na yun at tayo ay mabibigo. Sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat aspeto ng ating paggawa,
dapat palagi nating ninanais na kasama natin ang Diyos. Kasi kung meron tayong paggawa at anuman yung ating balakin, magkakaroon tayo ng tagumpay. At ito yung alam ni Moses na kapag ka hindi sila sinamahan ng Panginoon, maaari sila ay mabigo, maaari sila ay hindi magtagumpay, maaari ng kanilang kaaway ay matalo sila at hindi nila mapupuntahan yung lugar na pangako sa kanila ng Panginoon. Sabi sa Lucas chapter 4, verse 18 to 19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugon niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila lalaya at sa mga bulag na sila makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Yung Espiritu ng Diyos na noon ay sinasabi ng ating Panginoon at sinasabi rin sa hula sa lumang tipan. Yun din yung Espiritu ng Panginoon na kung kasama natin siya ay bibigyan tayo ng lakas upang ipangaral ang mabuting balita, upang sabihin na magkakaroon na ng kalayaan, na yung po mga may karamdaman ay gagaling at ang pagliligtas ng Panginoon ay ating mararanasan. Pagliligtas hindi na sa ating kaluluwa, kundi pagliligtas sa mga sitwasyon na mayroon tayo ngayon na nagpapahirap sa ating. Kaya ganoon ka-importante na nakikilala natin na kung tayo gumagawa, na kung tayo kumikilos, ay kasama natin ang ating Panginoon. Yung problema dito sa bayang Israel, mga kapatid, ay yung kasalanan. Kaya ayaw sila samahan ng Panginoon. Sin may rob them of God's presence but not His promise. Iwan man sila ng Panginoon pero yung pangako ng Panginoon ay ipagkakaloob pa rin sa kanila. Ganoon ang ginagawa ng kasalanan sa ating mga buhay. Sabi sa Jeremiah chapter 2 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng iyong mga magulang upang ako'y kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Na doon sa dinami-dami ng mga pagkakataon na sila'y iniligtas sa Panginoon, ang bayang Israel ay patuloy pa rin nagkakasala, patuloy pa rin gumagawa ng masama, at patuloy pa rin bumibigo sa ating Panginoon. Ang Panginoon na patuloy na nagliligtas sa kanila ay matiisin at patuloy silang pinapatawad. Pero ang bayang Israel patuloy na nagkakasala. Kaya ganoon ang nangyayari sa bayang Israel sa tuwing sila ay gumagawa ng kasalanan. Sila iniiwan ng ating Panginoon. Kaya makita natin sa ating buhay na minsan kung hindi tayo nagkakaroon ng katagumpayan o parang malayo tayo sa Panginoon, maaaring ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin siya maramdaman. Sabi sa Ezekiel chapter 14 verse 5, upang aking mahawakan ang mga puso ng sambahayan ng Israel na nagsiliyo sa pamamagitan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung panahon ng Israel, gumawa sila ng kuyang ginto, gumawa sila ng bagay na maaari nilang gawing Panginoon maliban sa ating Diyos sa buhay. Ganito ang Panginoon na naninibugo na siya ay nagagalit sa bayan na lumalayo sa Kanya sapagkat ang Panginoon ang nais niya ay siya lamang ang ating sambahin sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi lang naman Diyos yung ating inilalayo. Naging dahilan kung bakit malayo tayo sa Kanyang presensya kasi kahit yung ating mga trabaho, yung ating mga relasyon, kung ito'y higit ng atensyon ang nakukuha sa atin kaysa doon sa pagmamahal natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ito rin nagiging idolatry o Diyos-Diyosa natin sa ating mga buhay. Sabi sa 1 John chapter 7 verse 8, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus sa kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Palaging yun, mga kapatid, ang nagiging dahilan kung bakit
tayo ay lumalayo sa Panginoon. Ang Panginoon iniiwan, nararamdaman natin parang tayo iniwan niya. Kasi kung hindi na tayo lumalakad sa kaliwanagan, kung yung kasalanan natin nananatili sa atin, samantalang kaya naman tayong patawarin ng ating Panginoon. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, tayo ay nagsisinungaling, dinadaya natin ang ating sarili at hindi tayo nagsasabi ng totoo. Pero iyamang alam natin na ang Panginoong Hesus ang siya nagpapatawad sa ating mga kasalanan, sabihin lang natin ating pagkakamali at siya yung lilinis sa bawat isa sa atin. Kailangan natin mga kapatid ang presensya ng Panginoon upang magawa natin yung kanyang pinagagawa o yung ating misyon sa ating buhay, gaya ng bansang Israel na kailangan nilang makarating doon sa lupang pangako. Kung hindi nila ito magawa, kung ang Panginoon ay iiwan lamang sa kanila. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Sabi sa Juan chapter 15 verse 1 to 5, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Diyan din naman kayo malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga na marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung hindi tayo nakalugtong mga kapatid sa ating Diyos na buhay, kundi tayo sa Kanya nakaangkla na siya nagbibigay ng buhay sa atin, wala tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan, lahat tayo ay hindi magtatagumpay. Excuse me mga kapatid. Kaya ang dapat natin gawin sa ating buhay ay huwag tayong lumayo. Tayo dumugtong sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. God's presence sets us apart. Gaya ng sinabi nga doon sa Exodus, yung pagkakaiba ng bayang Israel nila sa ibang bansa ay dahil kasama nila ang ating Panginoon. Sabi sa 16, sapagkat paano ngayon nalalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikay lumalakad na kasama namin? Kaya't kami naiiba, ako at iyong bayan sa lahat ng bayan, sa balat ng lupa. Mga awit chapter 22 verse 3, ganyan ito ay banal, nakaluklok sa mga papuri ng Israel, but you are holy enthroned in the praises of Israel. Ganito yung nais ng Panginoon, na siya yung ating sinasamba, na siya yung ating pinapapurihan, na siya yung nangunguna sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung kasama na ating Panginoon, meron tayong katagumpayan. Kung kasama natin ating Panginoon, meron tayong kapanatagan, meron tayong kapayapaan, at meron tayong kaligtasan. Ito yung nais nating gawin sa ating buhay at ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroon ay naroon din ang lingkod ko. Kung ang sino may maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Dapat tayong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Diyos na buhay. At kung nasaan tayo gustong dalhin ng Panginoon, kung siya ay nasa liwanag, dapat tayo nasa kaliwanagan. Kung nais na tayong padaanin sa isang pagsubok, dapat tayo sumunod ng walang pag-aalinlangan, sapagkat binibigyan lang niya tayo ng pagkakataon para tayo lumago o para tayo maging matatag, mga kapatid. Ito yung nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, na tayo manatili sa Kanya. At kung tayo mananatili sa ating Diyos na buhay, meron tayong katagumpayan, meron tayong kapanatagan, at hindi tayo magagapi
And this sets us apart sa lahat ng bayan, sa lahat ng tao, sapagkat tayo ay kanyang pinili upang magtagumpay. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Ito yung nais ipaalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin na siya ang Diyos na mabuti, na nakakaalam ng lahat ng bagay, at ang sinabi ng Panginoon, tayo ay manatili sa Kanya, huwag tayong lumayo, sapagkat kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, bakit pa tayo papatuloy? Bakit pa tayo gagawa? We need God's presence in our life. So let's get connected to Him. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, Ikaw ang Diyos na sa amin nagbibigay ng katagumpayan. Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin. Kaya ang dalangin namin na maturuan mo kami na patuloy na siya magtiwala at hindi sa aming mga lakas, hindi sa aming katalinuhan, hindi sa aming kakayanan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng pagtitiwala na lahat ng aming nararanasan ay bibigyan mo ng kalutasan at ang tagumpay ay pagkakaloob mo sa amin. Sa mga kapatid namin may mga suliranin, ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalutasan sa kanila pong mga problema. Sa may mga karamdaman, O Diyos, ikaw magbigay sa kanila ng kagalingan. Samahan mo kami, Panginoon, at huwag mo kaming iwanan sa lahat ng aming pupuntahan, sapagkat kung wala ka sa aming buhay, wala kaming tagumpay. Samahan mo kami, Ama, sa aming pong pupuntahan, panibagong bahay, panambahan, na iyo pong inihanda na sa amin. At ang aming pamilya ay patuloy mong kalaping, Panginoon. Patuloy mong samahan, patuloy mong bigyan ng katagumpayan. Sa mga kapatiran namin nasa ibang lugar, sa ibang bansa, ang iyong mga pag-iingat ng aming dalangin at iyong pong basbas sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo lahat ng dumalo sa araw nito. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na kami iyong iingatan, sasamahan hanggang sa ikaw ay bumalik. At kami, Panginoon, ay sa iyo maglilingkod ng habang buhay. Salamat, O Diyos, sa iyo po namin sinasangguni ang araw nito. Purihin ka at dakilain sa pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, at tanggapin natin ang kanyang basbas. Sa Panginoon, nagbibigay ng higit sa ating pangailangan, bigyan niya tayo ng kasaganaan, ng kapayapaan, at ng tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dito po nagtatapos sa ating gawain. Pagpalain bawat sa atin. Marami pong salamat. God bless us all, mga